Alright. Thank you. Thank you po. Background na lang po, ako na lang po muna background. Sige. So, I'm Zenka and I'm the youngest of our four siblings. So, with me is my older sister, Miss Judith, and yung isa po kung if ever mag-a-attend po yung panganay po namin. Henon? So, Henon? yes, yes, tama po. Okay, Yung isa po admit sa ko na lang. Ayan, okay. Sige, go ahead. All right. So, our main problem currently is our brother po, yung pangalawa po naming kapatid. So, last 2020, if I can remember, wala po ako dito sa Philippines and nagkaroon po sila ng connection. And then, doon na po sila naging close. However, currently, na I mean way back po may trouble na po talaga yung girl, Teka. yung Wait lang. Who mm. is the real parties? Who is the woman? Who is the man? Yung lalaki po yung sa amin po, yung kapatid namin. Ano pangalan niya? Richard Walde. Richard. And the woman is? I'm not, ate anong name niya? A certain Sarah. Okay. Sarah. Mga anong age nila? Actually, my brother is, I think that he's 52, and the girl, I think it's around 36, 37. May anak? Uh, Currently, yes. Ano, sorry. Ilang anak nila? No, actually, yung recent, it's only 6 months. Isa lang po. 6 Yeah. months. Opo, 6-month-old. Tapos may iba rin pong anak yung babae sa Sa other po. As per Okay. dun sa nai-inform namin. Okay. Are they married? Richard and Sarah? As far as I know, I think no. hindi po sila kasal. Not married. Both single. Yes. I Yes. think the other one po yata, I don't know if it is married or hindi po. Hindi ko Si Sarah. yes, opo. Pero si Ang Richard Pero never been married. yun ang hindi rin po sino po ba si Richard? Richard, never been married? No. As far as I know, no. wala po, hindi po. Okay. Hindi po. And are they both in the Philippines? Yes. Okay. And the 6 months child, ang kanino? Actually, nasa brother ko. Present. Okay. Dito. Actually, ano po, ganito. Kung tatanungin niyo po yung bata is na kanino, is actually, they not specifically live, no? Sa amin. And then, and they have, bali of course, nasa kanila yung bata. Until last, what's today? Friday, I think Wednesday, yung girl is, in short, is palagi siyang, sabihin ko na straight pusher is under alcohol. And then all of a sudden alam namin nagwawala siya or anything, so alam namin umalis. And then my brother kinuha niya yung bata because wala naman talaga mag-aasikaso, kinuha niya yung bata. And then naka-ano ngayon siya, naka-base or umalis siya sa house. I think, hello, sorry. Yeah, sorry. Sorry, I think you left the part wherein there is physical altercation. So, I mean, sinaktan po, parang nung pumunta po yung brother ko doon sa aming nakita po siya nung ibang ayun po. Bale, there is this violence na Okay, nag-away sila. Kay-
Sinong nanakit daw? Actually, sir, kasi pa nagsisimula based on nakikita ko or based on nadadatnan ko is yung babae. Ang I nananakit mean, si ang Richard. nananakit, yes, 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 opo. Actually, kasi palagi siyang under alcohol. Alcohol. Mm. Yes. Okay. What else? Yun po, may physical and then nagwawala po sa bahay because ako yung nakatira sa house po namin. And siya po palagi nakikita kong ganun pag nakakainom siya, nagwawala po siya sa house. So, Nagbabasag, they're both living in your house. live in, I think, Living. yeah. Oo. They're both living in Yeah. your house. Okay. Oo. So, ngayon, naghiwalay na. As of the moment, mga 3 days ago, because 3 hindi days. na po siguro, oo. Because hindi na siguro makayanan and talagang ano na, before kasi nasa loob lang ng house eh. And then Mhm. recently, sa labas na po siya nagwawala and pati yung mga kapitbahay, dinadamay niya. That's Mhm. it. Okay. Where's the child now? Nasa kapatid ko po. Nasa lalaki po. Hawak niya. Okay. Yes. So, now the problem is, Ang ano namin is paano namin, paano ba, mapapaghiwalay? Paano namin i-out yung girl? mm, Because of pero, that what happened and may ga- also mhm. yes po, and also the child, kanino ba mapupunta if that's alam niyo na po, based on our end, yung babae ay palaging under alcohol. Okay. 3 days na rin di umuwi si Sarah? Kasi wala pong tao sa bahay. And ano siya doon, kasi pag ako po nandun, wala po talaga makakapasok. As in, Wala wala siyang pong tao susi. sa amin. Wala po. Wala siyang access. Wala po. Since when po sila nagsasama? Actually, that's based on 2020 kasi that's 2020. Under pandemic. Oo. And nalaman ko lang yon na merong nandun sa house, I think last quarter of 2020. Kasi nakita ko siya doon. And then I told my brother na hindi ko naman siya type, no? Pero sir, I'm being honest naman na Mhm. please lang hindi siya Mhm. i-out po yung girl. Yun po. But yung kinausap ko na po yung girl na dapat wala na po siya sa bahay kasi hindi ko po siya ina-accept. And Kailan nangyari pag-uusap na yun? I think that's before, I think that's Christmas of 2020 and then nabanggit niya sa akin, aalis po siya ng 31, no, hindi na po siya babalik. Or aalis siya ng bahay, parang ganun po. But Mhm. at that day, nandun pa din. Then she keeps promise na aalis siya pero nandun pa din. Kasi that's under kasi ng pandemic. So hindi naman po ako 100% everyday nandun. Once a month lang po ako nasa bahay because po ako sa office. Doon po ako nakatira sa office that under pandemic po. Okay. So, kung 6 months pa lang yung bata, ibig sabihin, kapapanak lang nito, 6 months ago. Last October po. So, since 2020, ito pa lang yung naging baby nila. Ay, opo. Opo. Okay, Actually, okay. we want nga sana pa po yung bata kung sa kanya o hindi. DNA. Yeah, pa DNA. But based on, siguro nakikita naman namin yung bata, parang siguro sabi, ina-accept pa rin namin Oo. na okay. Yun po. Boy or girl? Boy. Baby Boy. boy. Okay. Sa ngayon, yung needs ng bata, sino nagpo-provide? My brother. Brother ko Okay. po and also sometimes nag-chip in po kami and si So, Miss Zing pa so and the other brother ko. umuwi pa si Richard sa inyo, sa bahay na to? Based on the 3 days, hindi pa po. Pareho silang wala? Wala po. Yes po, yes po. Kasi Okay. po, ang inaano po kasi ng kapatid ko pag nandun, nalaman nandun, pupunta yung girl, hindi po niya, siguro hindi niya siguro maiwasan Okay. na hindi papasukin. So, Ganon. nakikipaghiwalay na siya technically. Sana, kung hanggat maaari, opo.
kasi kinuha niya po yung bata actually. Okay. May gamit pa si Sarah sa loob ng bahay? May damit. Actually, So, pinatatanggal ko na ho lahat ng damit because pabalik-balik lang din. Aalis, lalayas, and then balik ulit kasi nandun pa yung gamit daw. Then another day, again, nandun na naman. It's ano mm, po actually sir, it's already ano na po sa akin, lalo na po ako. Kasi ako po ang nasa bahay. mm, Every time may tatawag po sa akin ng mga kapitbahay po, sir, mm, na yun, nagwawala naman daw po under the alcohol na naman po, Siguro, oo. nagwawala, nagpapasag. excuse me, Yes po. attorney. Yes, Sinon? Ano lang, just to give you a backgrounder din, kasi ng mga 2020 nga, ano yan, ang tawag dito, pandemic. E di Mm, pinagtuloy lang yan. As in, siyempre, ilang araw lang. Tapos, hindi na umalis sa bahay. mm, Ano naman, pinapalayas na yan. Yung beses sabi, lalayas daw, uwi na daw siya sa kung saan. Tapos, babalik din naman. No? mm, Tapos, ang problema po dyan, pag nasa bahay yan, ilang beses na po yan, nagwawala. No? Bago pa lang yan kasama, kumbaga, ano pa lang yan, bisita pa lang sa bahay. mm, So, marami po kami diyan, sa barangay, i-report po namin lagi yan. So, may record po, may blatter sa barangay yan, na ilang beses na yan nagwawala, nagko-cause ng public commotion. oo. Tawag dito yung pang-aabala, Okay. no? Jobless siya, si Sarah? Hindi Yes. ko po alam. Pero anong cause ng pagwawala niya? Yun nga, alcohol. So, iinom lang siya the whole day, uuwi, magwawala. Parang ganun lang ginagawa Yung niya. parang ganun lumalabas. Pag lumabas po siya, pinapainom naman kay barkada, kaibigan, and then pagbalik, binubuhos po sa kapatid ko yung selos or everything, lahat na. Never niyo siya Tapos nakita po, nag-alaga ng bata? Never? Actually, naaalagaan naman po niya pag nandun, matino. Pero Mm, pagdating sa gabi at nagkaroon ng na lasing, mm, nandun na po yung maiiwanan yung bata. And based on sa experience po, parang ginagawa po niyang dahilan yung bata to manatili sa okay. bahay. Kasi kinukuha kaagad niya yung bata pag alam niyang namin siya, pinapaalis. Pero yung attorney, anak niya sa just to una, sige, oo. Sinon. Ay, attorney, ano lang din, yun nga, madalas yan, ilang beses na pinapabarangay. Mm, Tapos, pag pinabarangay yan, pinapaano po, umalis sa bahay. Siyempre, oh, nabarangay na siya. Kumbaga, meron na nga siyang huwag na siya pupunta. Kasi, oo, nilalayo po yan ng mga kapitbahay. Kasi, oo, this oras po ng gabi, nanggugulo po yan. So, oo, ano po yan, nuisance po yan. So, mm, ang problema lang po, yung kapatid ko din. Kasi laging, pag ang ginagawa po niyan, pag nasa bahay, pag nasa pintuan na, kumakatok ng gugulo. So, siyempre, para hindi mapahiya kami, napatuloy na lang. Yes po. pinapatuloy. Tama po Yeah. yun. Mm, Pinapakalma. mm, Siyempre, nagkakahiya Madaling yeah, araw ba naman? Di ba ho? So, lagi yes. pong ganun yan. Hanggang mabuntis po. No? Di namin alam kung kaninong anak ka talaga yan. Oo, Yan po. October po yan. So, ika-7th okay, month, October. Oo, October yan pinanganak, yung bata. okay. Ngayon po, yun po yung laging may sugat na yung kapatid ko. Kung titignan nyo talaga, merong meron nun sa report yun, puro kalmot na siya. Hanggang ngayon, continuous Naka-black pa eye. rin. I think Oo. black Okay. eye. Mm. Alam po yan ng Nagpapamedical ba siya? Picture lang po yun, sir Pinipicturean niya lagi. Oo. Oo. Ngayon Okay. talaga, nakakaano naman, kumbaga, alam din ng mga kapitbahay, dahil yung kapitbahay nagsusumbong sa nakikita nila. Yun ang po nakakaya talaga. Okay. So, yung last incident na pagwawala niya happened when? Ano ba ngayon, Friday? I think Wednesday or Tuesday. So, recently lang. Yeah, opo. Hapon po yun. Mm. Tinext lang po sa akin ng kapitbahay namin. Tapos, wala kayo idea doon sa mga una niyang anak kung nasaan? Wala kayo idea? Ang nabanggit po sa akin ng kapatid ko nasa nasa Batangas po yata. Okay. At least never niya dinala dyan sa bahay. I don't know kung dinadala po sa bahay kasi sila lang po yung maghapon nandun.
Okay. Okay, so you want to know if you are entitled to custody of the child? Yun ang gusto niyo I'm malaman? sorry? You Yes, want to know? and Okay. yeah. Sa situation nila, being unmarried, ang laging tinitingnan ng batas yung welfare ng bata. So, Opo. kung unfit yung mother, kailangan patunayan. Kailangan pumunta sa korte at submit yung mga ebidensya na unfit yung mother, hindi dapat sa kanya yung bata. So, meron pang prosesong pagdadaanan. Kasi pag married sila, both entitled sa parental authority. Ngayon, Mhm. nakokontra lang yun kapag unfit yung isang parent. Opo. So, ano yung mga reasons na binibigay ng batas tungkol doon? Yung nineglect yung bata, pag under 7 years of age, sabi ng batas, pag nineglect or ina-abandon, iiwan sa ibang bahay, unemployed, immorality, habitual drunkenness, Mhm. drug addiction, maltreatment of the child, insanity, or affliction with a communicable disease. So ito yung mga specific reason or compelling reason para matanggal yung custody ng bata sa Bata. nanay. In the Okay. absence of all this, automatic sa nanay ang custody. Mhm. Now, siyempre hindi naman natin pwedeng sabihin sa korte na ang basis lang natin yung mga kapitbahay, na mga nagwawala Yeah. siya, gano'n. Mhm. Sa part ni Richard, dahil sa side niyo siya, yung lahat ng bruises niya, dapat nasusuportahan ng medical certificate. Na merong doktor na pinuntahan siya, tapos nakita ng doktor na meron siya mga ganitong pasa, bruises, or whatever, scratches, Opo. etc. So, kailangan meron tayong gano'n. To convince the court na gano'n nga ang nangyayari. Para i-prove yung kanyang habitual drunkenness at pagwawala, a testimony of a neighbor, kung sinong willing, kung nating testigo, at pipirma ng salaysay, kung ano nakita niya, ano narinig niya. Kailangan yung sila mismo na kapitbahay na nakakarinig at nakakakita. Hindi yung Mhm. pinasang istorya lang. Mhm. So, may proseso talagang pagdadaanan tayo para hindi tayo. Kasi yung nanay talagang pwede niyang sabihin na the worst thing that she could say is to tell the police na kinidnap yung anak niya. Okay? That's the Actually, worst thing yeah. she could Opo, say. opo. Yeah. Diba? So, to prevent that from happening, kailangan na pumunta sa korte at magpetisyon over the custody of the child. Pero mag-ipon muna tayo ng ebidensya. Kagaya na nabanggit ko. Pictures. Picture, statement ng kapitbahay, at Even the barangay, right? yes, kung merong mga complaints kayo na i-file doon, hingi kayo ng certificate that a complaint has been filed on this date by blank, against blank. Tapos ipunin nyo lang kung ilang beses kayo nag-complaint, one certificate. Or requested from 2020 until Yes, yung summary. present. Summary Yeah, opo. ng inyong mga complaints doon. Dumating ba siya sa reklamo nyo sa barangay? I'm Dumarating sorry? siya? Dumarating ba siya Yes. tuwing reklamo Oo. nyo? Yes, pinipirmahan Yes. naman niya. Okay. Anong mga commitment ang nilalagay niya doon after ng hearing niyo? Hindi hearing eh. Basta complaint report lang. Complaint lang. So, hindi kayo pinagharap? Hindi, nandun siya. Pinapunta siya tapos pinapaalis. Alam mo yun? Kasi inaano siya eh. Sabihan Aba lang. yung tanod na mismo. Yung tanod na mismo, tawag ito, tinatanggal siya sa lugar dahil nga nag-iingay siya. Ilang beses na rin yung ganun. So, hindi kayo Actually, pinagharap-harap formally? we were advised before ng kapitan na Mhm. mag-file kami. Kaso alam naman din po niya yung situation ng po ng girl. Kaya sabi Okay. ko, bakit ganun? Kung ikaw ang kapitan, dapat ikaw na mismo ang mag-ano dun sa babae before kami. Kasi Mhm. before nangyari pa yun sa brother ko, alam na po nila na ganun po yung girl. May umiinom po, may something po. Oh, the barangay can issue a certificate
attesting na ganun nga yung kanyang situation. Document lang pwede nilang ma-produce. Kung Mhm. hindi nila ma-prevent yung tao hindi rin nila ma-prevent kasi yung tao from entering your premises. Kasi nga, ang assumption is meron siyang baby na pinupuntahan sa loob. Correct po. Parang yun na nagiging ano niya, Reason, yeah. yeah, opo. Yun na lang yung motivation niya. That's why bumabalik siya. Mhm. Or unless na hindi namin tanggapin yung bata, ibigay sa kanya. Wala naman kaming puso nun. Tama po. At baka Kaya nga, biglang mag-ano yung kapatid namin. pwedeng dahil sa sitwasyon ni Sarah na alam niyo na ganun siya, tapos binigay niyo yung bata sa kanya, siyempre, you never know what happens next. Yeah, actually, may nangyari yan before 1 week ago Mhm. na umalis kasama yung bata kasi kinuha nung I think pinsan. Mhm. Kasi talaga nagwawala again eh. As in, nagbasag na naman sa bahay and everything. And Mhm. then, kinuha nung pinsan. Sige, sa amin ka muna. But all of a sudden, that night, 12:00 ng 12 midnight, may Mm. kumakatok sa amin na barangay tanod. And then, ma'am, nandito po si si Sarah, papaano po yung dala po yung bata, baka papasukin niyo po sa loob. Sabi ko, hindi po. Sabi ko gano'n. Yung bata, I can accept, but the girl, hindi po. Kasi ma'am, Mm. papaano pong gagawin namin dun sa bata? Sabing gano'n nung tanod. Sabi ko, kung ibalik niyo po dun si pinsan kasi kinuha ng pinsan po yan sa'min. Actually, hindi Mm. ko nga po binibigay yung bata sa pinsan. Mm. Ako na lang po mag-alaga kasi I know na mapapabayaan po ni Sarah. Pinsan Pero ni kinuha Sarah. po nila, yeah, pinsan po ni Pinsan ni Sarah. Sarah. Okay. Yes. But at midnight, kumakatok po sa amin yung barangay. Mhm. Ma'am, ito po, nandito na lang po, kasama yung bata, baka i-accept niyo sa loob. Sabi ko, hindi po. Yung bata, I can accept, but that girl, Mm. hindi. Yes, yes, yes. Ang sa akin lang po is kinuha. Ang Mhm. sabi nga po sa akin ng barangay tanod, ma'am, baka kunin niyo na po kasi kawawa naman yung bata. Sabi ko, hindi. Even though nasabihin yung hindi po naman ako pero I can accept kung bata lang. Pero Yeah, yung that yeah, girl, okay. hindi po talaga. Naintindihan ko naman yan. Ang unang dapat ninyong gawin para masiguro natin na may pupuntahan lahat yung efforts na gagawin ninyong pagpunta sa korte to get custody of the child is yung to test, to have DNA test for Mhm. Richard and the child para ma-establish Mhm. natin yung paternity. Kasi baka Opo, pupunta okay. tayo sa korte tapos later on hindi naman pala sa kanya. Di ba? Para hindi na tayo Yes. gagastos sa court proceedings. Mhm. So, DNA lang muna gagastusan nyo. Pag na-establish, sa kanya nga, then we go to the court to get custody. At least may peace of mind tayo, di tayo nagda-doubt. Mhm. Mag-e-effort man Hmm. tayong dumaan sa proseso ng korte. Mhm. Pero, Pero while doing that, pwede naman mangulekta na nga ng mga ebidensya no? I Yes, think yung yes. kulang lang doon is yung mga yung sa doctor. Yes. Siguro na lang, i-check na lang. Oo, kasi kung violence pag-uusapan, hindi naman covered si Richard ng VAUSI kasi it's only for women and children. oo nga daw po bakit po ba gano'n? It's unfair. Oo nga, ang pwedeng gamitin ni Richard is yung minor or yung mga slight physical injury under the revised penal code. Hmm. Yun ang pwede niyang gamitin. But again, a medical certificate is needed for that case to prosper. Unless na may picture din po. Pwede ba yung picture Hindi lang? sapat yung picture Sa Kailangan may medical doctor na nag-attest who saw the bruises, the Even the black eye. Kasi one yes, time may black eye yes. po siya. Nag-heal na ba? Attorney, Ah, attorney, yung problema itong lalaki rin Ayaw niya mga ganyan Nahihirapan Richard? kami. Si Richard? Oo. yes. Willing siya Willing siya magpakasakit, alam niyo yun. Ah, willing Kasi, siyang mamasaktan, ganon. oo, yun nga. Kasi sabi ko niyan, nung pa yung pag yan nakasusugat, pag may sa doktor, sa barangay. Kasi pag report sa barangay yan, sumasama ako, puro sugat yan. Sabi ko mag-report sa kagad, sa
barang health center para ipakita na meron siyang sugat. Ayaw. Ilang Anong beses reason na niya? yan. Anong reason niya? Ayaw. Ayaw lang. Mm. Mm-mm. Si Sarah ba yung una niyang karelasyon? Hindi. Marami rin niya. I know, siguro mga, hindi namin alam, pero siya yung talagang niyadala sa bahay. Siya yung Tapos siya rin yung naanakan. Actually, Oo. hindi siya dinala, kuya. Hindi siya dinala Hindi nga. Parang pinilit niya yung sarili niya. Doon Ipasok Ipasok pumasok sarili nga niya. sa bahay. Na ayaw Pero umalis. Bisita nga ayaw umalis. all throughout the 9 months ng pregnancy ni Sarah, nasaksiyan ninyo. One time uminom siya. I think it's During uminom. pregnant Oo. period. Ano pa yun? Holy Week pa. Friday. I think Friday. Grabe. I mean, ang tawag niyan, Friday siya eh. No, Ilang which buwan is, na yung tiyan niya at that time? nagninilin yun eh. 3 So, months ba yun? Kung October Siguro nga po. yung birth, October Siguro- kasi eh. 3 months Siguro, yung attorney. tiyan. Yes, anon. Siguro attorney ano lang din. Pwede namin kunin na lang din sa barangay kasi ang dami report din ng mga ano eh. I think naka-record din yung report ng mga kapitbahay. Kaya lang din isa naming Yeah, titignan din. i-document natin para makumpleto yung ating ebidensya. Mm-mm. Kasi rin naman eh. Yung mga bahay mismo nagte-text sa amin eh. Mm-mm. Na, ito gugulo na ito, nakakahiya, nakabulahaw, parang ganon. Yeah, is it possible pati text messages? Pwede rin? Ipiprint nyo. Galing sa Oo. kanya? Okay. Yung Galing kapitbahay. sa kapitbahay. Sige, i-print nyo. Tapos sulat nyo yung name ng tao doon sa baba kung kanino yun. Okay. Baka Oo. sila rin yung ma-invite natin to sign a testimony in your favor. Sa barkada po ng kapatid ko actually. Siya yung nagpalala kay Sarah. Okay. Ayun Okay. po. Saan ba location nyo? Kaya Saan kayo banda sa Pilipinas? Hindi ko alam. No, Makati po kami, sir. Makati lang. Lapit ka lang pala. Opo. Okay. So, the bahay is Yun also po. within Makati. Opo. Yes Opo. po. Nakita ko Okay. lang po kayo sa Saan? Nakita ko kasi palanan kayo. So, Okay. ayun Dito po. lang. May palanan po yung office niyo, right? Opo. Oo. Kaya, Ikaw, ma'am, ayun. saan ka working? Di ba Makati ka, sabi mo? Saan ka working? Ako po. Hmm. Sa DOST po ako, sa Bikutan pa po ako. Oo nga, Lahat nakita ko yung signature mo. po kami malayo. Ang Makati po yung kuya ko po, yung panganay, si Senon. Siya po yung sa City Hall po. And then, yung sister ko po sa Muntinlupa. So, malayo po kami. Okay. So, ang hirap ng situation ni Richard, ano? Paano po kayang gagawin ko? Ano pwede naming solution as of the kasi moment? kailangan din yung participation niya para sa court process. Pero kung makukonvince niyo siya magpa-DNA, then that's a good development. Mapapayag niyo siya para yung lahat ng efforts na gagawin niyo after may basis, di ba? Opo. Sir, attorney, another thing po. I'm not sure if na-discuss na po ng mga kapatid ko kasi yung brother ko po was previously na victim po siya ng accident. Way back pa 1990s. 1993. 1993. I think Ilang taon siya, no? 1993. So that's 30, so 22, ate? 22, Basta mga college, ganun. Opo, 22 Oo. kasi 30 ako ngayon. So minus Mga 95 po yan. 1995. Yes. Anong siya, naoperahan sa utak, Oo. no? Tapos, nagkaroon ng impairment in terms of language, yung mga ganyan. Yes. So, Pero ayaw niyang kumuha ng PWD. Ganun din po. So, will that be used po, like, So, kung nahihilo siya? Anong mostly affected sa kanya now? Psychological or physical? May physical wala masyado eh. More on, siguro psychological and also speech niya. Speech, opo, niya, psychological as well. Hindi niyo pa siya in-apply ng PWD? No, Ayaw niya. yun po yung problema Ayaw namin. niya. Okay. Hindi, kasi Ayaw niya.
para din Buo daw mapag siya, okay daw siya, okay. okay. Kung pupunta na tayo dun sa court process, tapos hindi siya magko-cooperate, isa sa inyo or you, all of you, should be petitioners for the custody of the child. Alright. Magsasubmit lang tayo sa court Alright. ng ebidensya din na ganito ang situation ni Richard, kaya hindi siya fully cooperate sa court Capable. process. Yes. Medical certificate, kailangan pakita natin din sa court to convince na kayo yung Opo. dapat Opo. na petitioners. Opo. Tapos, Isang option po attorney ito po, pag hindi pag hindi nag-cooperate. Yes, yes. Tapos, may kwento mo rin, di Opo. ba? Ikaw bumibili ng gatas dahil nga na, Yes. breastfeed, dahil nga, paano mo nang papainumin yun, laging lasing yung Yung batch ng Mm-mm. Ayun po, Diba, yun? nag-order pa ako before ng ng breast milk to marketplace. Kasi nga parang malnourished si Harry. Tapos Yung isa pa baby. po, Yan, di ba? I just knew this like very very recently lang. Ano no? Hello? Ano daw? Hello? Yes, yes. Hello? I'm still here. Ayun po. Very recently lang po, yun nga, na-mention ni ate na inaalagaan naman daw po yung bata, but it turns out parang first time lang daw po nakita na paliguan yung baby nung auntie namin kasi Baka parang hindi siya, pinipunasan lang daw po pala. hindi siya So, lasing nun. opo, tapos hindi talaga daw po pinapaliguan. Pinupunasan lang daw po pala talaga yung bata. So parang it's parang naawa po ako kasi hindi po talaga siya marunong mag-alaga. I mean, ako hindi rin naman po ako, wala rin po akong anak. So, however, hindi ko rin po masabi kung yun ba talaga yung tamang pero based from dun po sa auntie ko kasi hindi talaga parang may mali po talaga dun sa Okay. pag-aalaga rin. May To yaya think ba na yung may baby? mga iba ng anak. I'm sorry? Wala May po. yaya ba yung baby now? Wala po. Wala po. Who's Yun lang yung po tending? Who's iniisip ko. tending to the child directly? Yung Actually, babae lang. minsan yung babae, and then minsan lumalabas po yung babae, so sa kapatid ko po. Minsan naman po, ginugulo po ako ng kapatid ko kasi alam niyo, wala na ba akong ginagawa. Okay. Pinapaalagaan po sa akin. Sabi ko, hindi, ikaw ang mag-alaga. Sorry po. Okay, ganito. Pag nagpunta na tayo dun sa second part, which is the court process, isa sa mga gagawin ng gobyerno is to send a social worker to your place to check kung naaasikaso ba talaga yung bata, sino yung qualified sa inyong tatlo. Kasi hindi naman pwedeng i-award sa inyong tatlo yan eh. Nasabay-sabay eh. OMG. Oo. Lahat kami single. Lahat po kami single, sir. Ayun. Opo, lahat po isang kami working. Kaya Wala po kami. pag nakita ng court na lahat kayo busy, Opo, yun rin po yung isa sa mga fear ko talaga Oo. yung makita nila na pag nakita nila na unfit yung mother, tapos unfit din kayong tatlo, kukunin ng gobyerno yan, yung bata. Lord. Oo. That's the last thing that I want. Oo, that's the That last we thing. want po. Mm-mm. Kasi, I mean, let's say na wala pang DNA, wala pang but iba po talaga. Yung kaso nga lang po, we're all working. We don't have any rin to, para na lang. Yung parents nyo, Wala na po. Wala na po. parehong wala Wala na na. po kami Yes po. parents. Yes po. Oh, sorry. One of you must commit. One of you must commit and testify in court. Ako na judge. Akong bahala sa future ng batang ito. OMG. Kailangan marinig yung judge yun sa I think, inyo. opo. I think this is something that we need to discuss as a family na lang po talaga siguro. Yeah. After usapan this, nyo mabuti. after this discussion. Oo. So, we need to also Is it court decide po ba? on Or that. through, sorry. Yeah, sorry. Ano yan? Attorney, just asking na rin po, is it Mm-mm. through DSWD pwede or through court talaga kami?
Through court kayo kasi you have to prove something. Pagka presentation of evidence, sa court talaga dumadaan yan. Mm. Mm. Kung Mm-mm. DSWD naman po, Oh, okay. DSWD concerns only pag yung Alright. At pag matagal ng hiwalay mag-asawa tapos hindi na makita yung isa. unless na hindi fit, kasama yung, ba yun doon? yung administrative proceedings, yung sinasabi niyo, na hindi sa court. Yeah. Mm-mm. We can But try if kung kung makakalusot. unless if it is DSWD and then we can send, yun nga, hindi siya fit for a mother Yung DSWD social para worker hindi ang na kami mag-court. magsasubmit ng report, gagawa sila ng recommendation yung social worker. Ganon din gagawin Social kahit worker na. kahit hindi sa court pumunta, ganon din gagawin ng DSWD. They will check kanino fit yung bata at kung talaga naasikaso ba by Mm-mm. any one of you. Oh. OMG. Kaya Oh pagmitingan nyo, my gosh. pagmitingan nyo mabuti. Sino ang maninindigan? Sa aming tatlo. Oo, sa inyo tatlo. To be the Ay, parent. magiging single mother. Ano ba yan? Hindi pa nag-aasawa, no? Single mom na. Oo. OMG. Tapos usap na lang tayo ulit kung ano yung mapag-agreean ninyo. Then we can strategize. Mm, Mm-mm. okay. Okay. Sige. Hindi na babalik yata si no? Si yung isa, si Singka. Ayan na pala. Richard? Oo. So nawala. Sir, Ayan, what okay if na. kung bumalik yung kapatid namin sa house and then yung bata and then nandun again the girl, Mhm. ano yung pwedeng gawin ko? Barangay? Anong reason mo? Bakit ano- sila ibabarangay? Ano po, nuisan? hindi na po actually hindi na po ako, ano ba to? Hindi naman exactly hindi nakakatulog, no? Parang medyo kinakabahan kapag nandun ka sa house, pag nandun yung girl. Because actually, ito na lang po, sir. Yung mga knife, Oo. yung kutsilyo po. Ang tago Tinatago niyo. ng kapatid ko. Actually, tinatago ng kapatid ko. So, ako, pag gagamit ako, Permanent four-wheel. Di ba sa four-wheel drive? sorry? Si Senon yata yung talking. I-mute ko muna siya. Ayan, pa-mute na siya. Sige, go. Okay. Sorry. Yun po, medyo, is it ako yung pwedeng sa barangay? Kasi parang parang na po kasi siya eh. Above, talaga masakit na sa ulo. Mm-mm. Hindi na siya, tahimik. kumbaga, undesirable na siya. Opo, sa correct loob po. ng bahay niyo. Yes po. Okay. I mean, alam niyo po yung house is sa'yo po ay tahimik, makakapagpahinga ka and everything. Pag nandun po siya, hindi po ako So kayo tatlo ang umuwi doon. ako lang po. Saan nakatira sila Richard and Sarah? Nandun po. Sorry. So tigisa kayong room. Yes. Okay. Okay. Kung dumating, di ba pwede ipagtabo yan. Di ba? Masyado mga harsh pag hinila mo palabas. Hindi ko po mahilan dati kaya ko po, ngayon hindi na. Yun Oo. po. Maghihintay ka talaga na magwala para may grounds ka to eject. Pwede po ako. Oo. Madali lang. Madali lang. Oo. Isang Galitin mo, asarin mo. Oo. yung The problem lang yung my brother kasi pinapapasok po niya. Sabi ko, ano ba to? Kasi yung brother niya baka naghahanap din ng ng someone to care for him, to love him. Attention, di ba? yun rin.
Pwede Naku, ganun, sir, ay attorney. Super Mhm. attention na po yun sa amin. Siya. Opo. Pinapa-undergo niyo ba si Richard ng counseling sa psychiatrist? Yun Um, ang ano, wala pa. no, Hindi pa po. wala pa po. Baka makatulong sa kanya yung Okay po. counseling Mm-mm. psychiatrist to Ah, finally convince him to separate to the woman. Opo. Meron po ba Para kayong maisa-suggest po na like mga ah ganun po i-email ko na sa iyo. institution? Alright Email po, ko sa thank you. iyo, refer ko. Thank you. Yan. May question pa po ako, attorney. Sure. I think this is like thinking a little bit forward na, no? So Sige. let's say we go to the second part, the court, and then we were able to establish na yung custody, Oo. right? Will there be a way for us to be able to, I'm not sure of the term, no, pero yung parang hindi na dapat makakalapit yung babae sa family, sa bata. Kailangan ng Or court is that order too doon. harsh, or is that too much, or will that depend on us or the court po? No, i-request sa court to issue an order para merong basis yung police para or yung mga tanod napigilan siya. Mm. It will be in the form of a court order. Opo. So i-request natin talaga. It will be secure. It can be secured during the process. Opo. Coffee tayo. Thank you, attorney. Thank you, sir, attorney. Thank you. Oh my gosh. Usap kayo and so to sum up, number 1, DNA test between the child Mm-mm. and Richard. Number 2, Mm-mm. to let Richard undergo psychiatric counseling. Mm-mm. And number 3, yung court process na malalaman natin kung tutuloy tayo doon o hindi. If we verified sa step 1 yung kanilang paternity. DNA. Yeah. Okay? Eksakto. Sinakay kuya yung bata ngayon. Okay. Marami naman tayo ditong qualified na clinic for DNA. Okay. Attorney, thank you. Thank you, Sinon. And Miss Judith. Yeah, thank you. Ano yung PDC, Miss Judith? Sorry, that's Panda Development Corp. Ay, That's gano'n. Kasi sa company po. legal, ano yan post-dated check. Hindi po. Hindi po. So, regards din kay Winka, hindi na siya nakabalik. Zinka. So, Opo. balitaan niyo lang ako next time sa inyong pag-uusap. Yes, sir. Yes, attorney. Thank you po, attorney. Thank you. Ayan Thank si you. Zinka. Thank you. Ay, Zinka, Zinka. patapos na kami. Bye-bye. Nawala na. I will just Okay. share ko sa Google Drive yung video na to, ha? Send ko na lang sa email mo. Yes. Zinka. Okay. Thank Okay. you. Noted po. Thank you. Thank you Bye-bye. so much. Okay, bye-bye. Bye-bye.